So marami ang nagtatanong nasa na daw si Peanut. Oh, ayan si Peanut. Yan. Yan, marami yung nakakamiss kay Peanut kasi alam naman nila na before kami lumipat dito sa bahay na to, ito yung aming, ayan, love na love namin yan. So ito po si Peanut, doon sa mga nagtatanong, ayan, sa mga di nakakaalam, si Peanut ay nakuha natin sa Vancouver. So, noong mga time na nag-iisa pa tayo dito sa Canada. So, kasama ko siyang tumira dati nung nasa farm pa kami. Doon ko siya lagi wino-walk. So, ngayon, ito, may bahay na siyang tinutuluyan. Maayos-ayos naman. Nahirapan lang talaga akong mag-adjust nung time na dinala ko yung 2 pusa namin dito. So, ngayon, may kasama na siya sa bahay, may 2 pusa. Nung una, talagang pag nagkikita sila, lagi niyang nilulusob. Ito, lagi itong nalulusob eh. Pero ngayon, kahit magkasama na sila dito sa salas, hindi na niya nilulusob. Siguro mga 1 month din yung inantay namin bago sila nagkasundo-sundo. Kasi nung una, every time na makikita niya yung 2 pusa namin, lagi niyang nilulusob. Yung 2 naman matapang din. Siyempre pag nakitang tumatahol to, talagang lumalabas yung kuko. Ngayon, kahit na magkita-kita sila dito, sama-sama silang nakaupo dito sa sopa, hindi na niya nilulusob. Peanut! Oh, marami na naghahanap sa'yo, bunso. Nasaan ka na daw din na daw ikaw nakakasama sa vlog. Oh, ayan po si Peanut. Oh, say hi, nak. Oh, look at the camera. Oh, ayan po si Peanut. I love you, anak. Ito din ang aming si Tabilog. Tabi. Kit ng aming anak. Oh, ayan. Ito pa yung isa naming anak na nak. Huwag kayong mag-aaway ni na Peanut, ha? Ha? Huwag mag-aaway, ha? Ito yung aming si Tabilog. Yan. Yung isa nasa loob pa. Nasa ilalim ng kama. Ayan. Galing siya sa Pilipinas. Dinala namin dito si Tabi and si Happy. Yung isa nasa ilalim ng kama, di ko makuha eh. Kasi nga malamig, kaya binuksan ko yung heater. Sa mga susunod na araw, pag di na tayo busy, gagawin ko na siya ng vlog kung paano namin nadala dito yung 2 pusa namin from Philippines to Canada. Peanut! Dito muna ikaw, ha? Ha? Mag-grocery lang kami, ha? Dito muna ikaw. Bye-bye. Yan, so grocery muna tayo. Hindi na namin siya isasama. Kasi ang gusto nilang grocery na puntahan ay sa TNT, which is ang pinakamalapit ay sa Langley, then Surrey, then Burnaby, Vancouver. Ayaw nila dito sa malapit kasi nga may mga gusto kaming bilhin na wala dito sa Superstore at sa Walmart. Yun. Buti maganda yung panahon, hindi na ulan. And then dadaanan pa nga pala namin yung anak ko, which is nga pala, i-follow nyo yung YouTube channel ng anak ko, si Canaden. Sineshare niya dun yung journey niya pagdating niya dito sa Canada. And nung minsan, yung mga latest vlog niya is kung paano siya nakakuha ng trabaho. Magaling yung bata kasi unang-una nakita ko kung gaano siya kasipag. As in, naganap siya ng trabaho mag-isa. Sinamahan ko lang dun sa mga interview niya, and then nung iniwan namin, nagulat ako, naglakad-lakad na siya. Siya mismo yung nakahanap ng trabaho meron siya ngayon. Nag-start na siyang dumuti. So sabi ko, anong ginawa mo? Sabi ko gano'n sa kanya. Nag-cashier ako. Ang dami daw yung customer. Sabi niya, ang dami daw nakapila. So napapakwento daw siya. Kaya dun sa mga nagtatanong, Sir Perds, bakit hindi mo na lang ipasok dyan sa dairy farm yung anak mo? And then may nag-comment din sa kanya. Sabi niya sa akin, Daddy, may nag-comment doon sa vlog ko. Bakit hindi ka na lang magpapasok sa daddy mo yan sa dairy farm na trabaho niya? Kasi nakita daw nila na may mga ipinapasok ako ng mga kababayan natin dito sa work ko as dairy farmer. Well, ito, sasagutin ko po ngayon yan. Kasi nga, yung bata, ever since, consistent siya, top 1 sa school nila sa Pilipinas. So bago pa siya pumunta dito sa Canada,
As in, wala talaga siyang ka-experience. So, pagdating dito, nahihirapan siya makahanap ng trabaho, pero gusto talaga niyang tiyagain. Tinanong ko naman siya, gusto mo mag-try sa amin? Yung bata is willing talaga na sumubok dun sa dairy farming. Nakikita ko kasi sa kanya talaga yung pagiging porsigido. At hindi ko nakikita para sa kanya yung mag-work dun sa amin. Dahil nga sabi ko, masasayang siya dun. Para sa akin po to personal tong pananaw ng isang magulang. Na alam niyo yung everyday yun yung ginagawa lang niya. Parang feeling ko hindi na i-improve yung bata. Dahil everyday ang kasama mo mga baka. And then wala siya masyadong makakausap kundi kami. Tsaka yung baka. Then alam niyo naman yung mga kasama namin hindi nag-i-English. Unlike nung magtrabaho ka, sabi ko nga sa kanya, magtrabaho ka sa Tim Hortons, sa McDonald's, sa E&W, kahit saan pa, wala akong problema. Ang gusto ko yung nakikipag-socialize ka. Kumbaga, araw-araw iba't ibang tao yung namimit mo, so lumalawak yung network mo. Unlike sa amin, parang nakakulong ka na, doon ka lang. Nung minsan nakita niya na may ipinasok nga akong tao, then nag-live kami, nanonood yan yung mga yan habang nasa work ako. Sabi niya sa akin, Daddy, mukhang hindi ka kaya ata nung ipinasok mo. And then kinabukasan nga, hindi na tumuloy. Ang layo pa ng pinanggalingan ni Kabayan. So from Prince George, ang layo ng binahe niya, I think 10 hours yung biyahe niya. Gabi na siya dumating, alas 8 ng gabi, madaling araw, umalis na siya. Sabi ko sa kanya, anak, hindi tumagal yung itrenay ni Daddy. So nabasa niya yung message sa akin. Sabi niya, Daddy, curious ako, gusto kong itry yung work mo. So pinasubo ko yung bata. Nag-milking siya from start to finish. Talagang tinapos niya yung buong shift. Pero tinanong ko siya, so ano yung na-realize mo after this? Sabi niya, Daddy, enjoy ko naman. Tsaka sabi ko, napagod ka ba? Medyo napagod ako kasi hindi naman ako sanay. But then later on, pag uwi namin dito sa bahay, sagot niya sa akin, now I realize, Daddy, kung bakit ayaw mo kong pagtrabahuhin dyan sa inyo. Kung tutusin kasi, pwede ko siyang ipasok sa amin. Kesa kumuha ko ng kung sino-sino pa, siya na lang. At least hindi na kailangan ng LMIA, naka-open work permit yung anak ko. So sabi niya sa akin, now I realize, Daddy, kasi yung mga kasama nga natin, hindi nga nag-i-English, so siya yung mag-a-adjust. Alam niyo yung hindi kagaya nung nasa customer service siya, na may namimit siyang mga iba't ibang tao, kasi na-compare niya yung magtrabaho dun sa amin at magtrabaho dun sa work niya ngayon. Kaya ko lang naman siya isinama, kasi nung mga nakaraan, yung schedule niya is hindi full time, putol-putol. May araw na may pasok siya, may araw na wala. So sabi ko, anak, kung gusto mo, kumuha ka sa amin ng oras, gusto mong itry. Then, ang nangyari, sabi ko, i-message mo yung manager mo na kung hindi ka mabibigyan ng oras, kukuha ka ng oras sa iba, which is sa amin nga sana. Sabi ko, i-message mo na baka yung schedule mo sa kanila ay tatamaan kapag once na pumasok ka na sa amin. And then sabi din sa kanya, today is bibigyan siya ng schedule para sa mga susunod na araw. Kaya tuwan-tuwa yung bata, sabi niya sa akin, Daddy, kung hindi pa ako nag-message ng ganun, hindi ako mabibigyan ng schedule. Sabi ko, anak, wala ka na kasi sa Pilipinas. Iba dito, kailangan talaga magtatanong ka, kailangan talaga magdidemand ka. Hindi pa pwede yung kailan lang ikaw bibigyan ng schedule, paano naman yung mga araw na ipag-aantay mo sa bahay kung nakatunganga ka lang instead na kumikita ka. Alam nyo yung buhay dito, lately na-realize nila na kapag nasa bahay ka lang, as in malungkot. Kaya talagang nung mga nakarahang araw, nag-i-enjoy pa sila kasi kada day off gumagala kami labas, but later on naisip nila ang boring, malungkot talaga. Kaya ayun, nainip na sila, naghanap na ng trabaho. Even si Mrs. may trabaho na siya. And then si Enchong talaga, as in ang sipag niya, siya mismo naghanap nun Pinabayaan lang namin, masipag, magaling yung bata, talagang porsigido. Kasi naninibago yung dalawa, kasi nga alam niyo naman sa Pilipinas, pag lumabas ka dyan, may mga makakakwentuhan ka na. Dito, kahit lumabas ka ng bahay, wala kang makausap. Alam nyo lahat, busy dito, nasa trabaho, uuwi gabi na, minsan madaling araw na. So ang plano ko talaga guys ay next year na sila maghanap ng trabaho, kasi nga baka tamaan yung Christmas and New Year. So first Christmas and New Year na magkakasama kami, kaya lang nainip na nga sila. So sabi ko, okay lang, hanap na kayo ng trabaho. Ayun, and then nung nakuha nga nila tong mga trabahong to, enjoy naman sila. Dahil nung minsan nakakaramdam na sila ng homesick. Iba talaga po kasi talaga dito. Hindi kagaya nga sa Pilipinas na talagang ramdam mo yung Christmas. Dito kadalasan, base sa experience ko, yung Christmas ay may mga trabaho yung mga kababayan natin.
Even ako, ilang Christmas na yung lumipas dito na may pasok ako. Pero okay lang, hindi ko din naman kasi ramdam eh. Hindi kagaya sa Pilipinas na alam niyo yung kahit na walang handa yung mga kapitbahay mo, parang napipil mo yung Christmas. Pag dumaan ka doon sa bawat bahay, kahit simple lang, mararamdaman mo yung Christmas dito. Parang ordinary lang. Yung mga tao, nasa mall, mga ganon. May mga konti-konting madadaanan kang mga display ng mga Christmas lights. Yun yung mga magandang puntahan na may mga malalaking Christmas tree. Yun talagang pupuntahan mo pa. Hindi kagaya sa Pilipinas, kalimitan makikita mo talaga dyan ang daming bata nagkalat, naglalakad. Dito talaga maiinip ka talaga. Kaya marami doon sa mga kababayan natin ang tuwing Pasko doon sila nagbabakasyon. Sa biyahe. Basta kaya ang duty niyan, lokong yan. Patulugin mo kaya muna bago mo pa mag-drive eh. Kahit mamaya na pa uwi. Mamaya na siya mag-drive pa uwi. Kaawa eh. Ganyan nga gising. Gutom na yan tiya. Hi! Hindi ka marunong. Pasok na! Hindi ko schedule ko. Mamaya ka na mag-drive ha? Yan lang po. Pahinga ka muna. Ayan ang t-shirt mo sa likod. Ayusin mo yan. Yan, dala niyo pa ako ng bag, hindi ko na pa nagamit. Ayoko ikaw magugutom eh. Okay. Pahinga muna ikaw ha? Apo. Mamaya ka na mag-drive pa uwi. Ha? Sige lang po. O kamusta ang work? Kapagod po. Kaya ako po. Oo, di malabo. Doon na lang sana tayo sa Langley. Kaya lang sabi mo namimiss mo ang milk tea. Ba? Apo. Re-request ka ng milk tea. Sa Langley, yung TNT dyan, walang milk tea. Ang pinakamalapit na milk tea natin na masarap ay sa Suri, yung Coco at saka yung Simputang. Kaya lang na-experience natin Sorry. sa Suri yung Simputang hindi masarap eh. Ayan, okay lang sa'yo anak, ang Coco. Opo. Doon na tayo sa Guilford, may Coco doon ha. Sige, sige. So anong nangyari? Meron kang na-punch na sobra or hindi ka na-punch? Ano ba? Na-punch ko po lahat. Na-punch mo lahat pero Ang hindi ko po pinagtatako, parang naging ang nangyari po ata ay hindi na record na isang item daw. isang item lang. Isang namili. Isang nabili na hindi na i-record. Yung kanyang credit. Hindi nag-punch in yung Yun, doon ka mag-iingat ha. Nga po. Baka mamaya na-swipe mo yung binili pero yung credit, syempre itatap yun, di ba? Nag-fail. Yun. Doon ka mag-iingat. Kaya always check. Baka mamaya, porket nag-swipe na yung nagbayad, akala mo okay na, pero always check mo kung approve yung kanyang credit Yun nga card po. ha. Opo. Yun ang mag-iingat ka. Baka hindi na rin pati nag-check yung bumili. Oo. Kasi kung ako halimbawa ha, magbabayad ako sa'yo, malalaman ko yun kung approve or hindi eh. Oo. Mababasa ko naman yun doon pag itinap ko eh. O kaya ginamit ko yung phone ko, lalabas naman yun doon. Ngayon, siguro ikaw naman, hindi ka aware, hindi naman aware yung bata doon eh. Kasi unang-una first time nga niya. Oo. Oo, ngayon, kung hindi ka naman aware, lagi mong basahin yung nakalagay doon. Malalaman mo naman doon kung Approve or hindi. approve or hindi yung payment niya. Ganda ng weather dito, no? Hindi mo lang. Makikita mo sa Alberta, Nag-snow na. sa ibang province, nakikita ko eh. Puro nagyayelo na dito, wala oh. Parang lang, smooth na, lamig oh. Saktong-sakto lang yung lamig. Hindi masyadong masakit. Hindi malamig masyado, hindi mainit, sakto lang. Tsaka talagang sumisikat pa talaga yung Sumisikat araw. pa yung araw. And then, ang alam ko, mga last week or second week pa ng December, papatak yung snow eh. Alam ko December to. December to yung nabasa ko dun sa sa forecast. Ewan ko. Sana wag nang bumagsak. Sakit sa buto. Nakakatamad bumangon, nakakatamad magtrabaho pag nag-i-snow. Kailangan po na sa mga bus doon. Bilib nga ako sa'yo eh. Bada ako. Never pa akong nakapag-commute dito. Alam niyo ba, kanina nung pumasok siya sa work, nag-bus na siya. So ako, ilang taon na ako dito, never pa akong nakasakay ng bus. Hindi pa rin ako marunong mag-commute. Siya, ang galing. Sabi ko nga, turuan niya ako mag-commute. Ano pang gusto mo? Pumili ka na kasi pag nasa bahay, nauubusan ka ng, sabi mo, Misti ko pa nga po
Oh, may stick ko pa nga doon. Oh, wala ka nang gusto? Oh, marami pa dito. Dito. Ha? Biskwit, ayaw mo? Pili ka. Dito kasi maraming prutas at gulay. Yung mga kangkong at saka yung ibang mga wala dun sa superstore, sa Walmart. Dito, available, makukuha mo talaga yung mga pagkain Pilipino. Madami dito. Buha tayo ng ginataang sitaw kalabasa na may hipon. Ngayon anak. Yan, so guys, kadarating lang namin. Napagod kami mag-grocery. So kain muna kami dito sa Grand Kitchen. Akala ko nga maraming tao, buti wala masyado nakain. Masaya. Wala masyado nakain, kami lang oh. Tanyo. So, kumain na kami guys dito para pag-uwi. Pahinga na lang kasi may pasok pa ako mamaya. And then may pasok ka ba bukas? Wala. Then para idadrop na lang yung mga pinamili, then papahinga na ako. Grabe, alas 4 pa lang, ang dilim na. So dadaan lang kami ng Guilford para bumili ng coco, ng milk tea, then uwi na rin kami sa Abbotsford. Oh, coco, ayan, namimiss mo yung milk tea, ayan na. Order ka na. Ha? Ano sa'yo? O siya daw manlilibre kasi may sweldo na siya. Oh. Ako doon ako sa doon sa per milk tea. Per milk tea. Brown sugar per latte. Ha? 3. Yeah, oh. Titreat na ako ng anak ko, may sweldo na. Nakakatuwa naman. Sabi ko, yung credit card ko nang gamitin. Sabi niya, ititreat daw niya ako. Oh. Namimiss daw kasi niya yung milk tea dito sa Coco. Kaya dumayo pa kami dito sa Suri para lang makabili nitong Coco. Kasi ito yung pinakamalapit na Coco dito sa from Abbotsford. No, may pera ka pa? Tayo na po yung points balance. Oo. Nakatuwa naman nililibre na ako ng anak ko eh. Wow, thank you. Nakatuwa naman, nakalibre tayo. Nag-crave lang siya sa milk tea. Then sabi ko dito na tayo mag-grocery. Sinabay na namin. So dalawa yung pinuntahan namin, yung Henlong, tapos nag-TNT pa kami dito. Then yan, pauwi na kami. Ayun guys, kakauwi lang namin. Iwawak muna si Peanut dahil ilang oras din namin naiwan. Huwag ko nang ikalayo ha. Diyan na lang sa malapit. Kasi pupupo siya. Anong oras na ba? 8 o'clock na. Ala. Baka bait lang talaga. Paikutin. Ikot. Yun. Doon sa mga nagtatanong kung nasan si Peanut, ayun na si Peanut. Kasi sabi nila, sir, hindi mo na pinapakita si Peanut doon sa vlog mo. Namimiss na daw nila. Kasi alam nila na nung time na nasa farm pa tayo nakatira, lagi kong kasama si Peanut everyday, 3 times a day pagkatapos namin mag-milking. Winawalk ko siya umaga, hapon at sa gabi. So ayan po si Peanut. Baka akala kasi nila, ayan nak, akala nila pinabayaan ko na si Peanut. Ayan si Peanut Ayan ako, love na love namin niya si Peanut. Peanut! Wawak na ikaw, nak? Wawak na ikaw? Ayan si Peanut. Tapos yung 2 pusa namin ay sa loob. Hindi namin yon. Sige anak, iiwak mo na si Peanut. Hindi namin yon inilalabas. Talagang indoor lang sila. Ayan Pakita ko sa inyo. Ha? Ayan Ayan si Happy. Ayan si Tabi. Yan. Tabi! Tabi! So, ayan yung 2. So, hanggang dito na lang guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. See you guys sa next vlog. Bye-bye!